Gandang hapon po mga kabayo ko. Ito gagawa po tayo ng simpleng atsara. Yung atsara pong pang pamilya lang, dito lang sa bahay, walang masyadong rekado mga kakabsat. Kasi pag nasa baryo tayo, malayo ang pabilihan ng mga ingredients. So, ito po, gumagawa po tayo ng atsara. Meron na po tayong tinadtad na luya. Meron na rin po tayong sibuyas na pula at carrots. May kunting sili po na green. So, ilalagay po natin dito kakabsat. Isahin ng ganyan. Tapos, ang gagawin po natin ay lalagyan po natin ng 2 buting dato puti. Ayan. Isasalang po natin ito sa kahit 15 minutes pag kumulo na. Ayan. Lagyan po natin ng kunting asin, kakabsat, 2 tablespoons salt. Tapos, hahaluin po natin. Isasalang po natin ito. Lalagay po natin yung sugar. Gawin po natin 2, baka magkulang kasi marami po yung papaya. Ayan po kakabsat. Tapos haluin po natin. Ayan. Tapos po ito, isasalang po natin ito sa, dapat nga po ito, wala po kasing mabili kasi yung tindahan po sa bayan pa ng Mayantok. Lalagyan po natin ng paminta. Tingnan natin kasi baka mailagay natin yung malabo ang ating salamin. Lalagyan po natin ng kabsat paminta. Para siya po yung magpapanghang. Dapat ito sana may pasas at saka pinya. Sabaw. Kaso po, malayo pa po yung bayan. So, ganito na lang po yung ating ginawa. Napaka-simple po. Kung matabang o medyo maalat o kuwan kailangan, lagyan po natin ng, ayan po siya kakabsat. Isasalang na po natin ito sa apoy. Ayan, sasalang na po natin dito. Ayan po, mulo na. Ayan, lakas na po ng apoy. Salang na po natin dyan. Tapos, ayan na po natin. Ayan. Ayan po kakabsat. Kasi niluto lang natin ito sa uling. Takatakpan na po natin. Ayan. Kakabsat yung papaya, marami po siya. Titignan nyo po yung papaya, ayan. Kakabsat. Ito po, yan po, nagugas pa ako ng kamay.
Marami po siya, isang planggana. Yan po yung gagawin po natin at sarap mga kapatid. Itong pakukulin muna natin ito ng mga ilang minuto. Tapos nakasan po natin yung apoy. Kasi po sa uling lang po natin ito niluto na. Para makatipid tayo ng gas. Kasi ang gas ngayon ay 1,000. Yung isang ano yan. Kasi marami naman po tayong uling at saka kahoy. Dito na lang muna natin siya lang. So hintayin natin mga ilang minuto siguro. Pwede rin natin ihipan kakabsat, may panghihip. O ganito lang po mga kapatid ang buhay dito sa probinsya. Simple lang po. Simple living. Pero masaya. Kahit pa paano marami tayong natutunan at marami tayong nakukuha ng libreng gulay. Gaya kanina, nagulam kami ng saluyot, tsaka papaya, may sampalok, tapos may bangus na inihaw, kabsat. Napakasarap. So, tingnan natin ito. Hintayin natin na kumulo. Ilalagay muna natin dito. Kumulo na po. Diyan, lagay muna natin ito kakabsat para mamaya pag nakulo na po dito na po natin ilagay. Pakukulin muna natin po yung kakabsat ha. Yan po malinis naman ang ating kamay kasi nabugas ako. Halimbawa po na naluto na po yun, pwede na natin ibuhos dito. Ganun po kasimple. Maubos na. Kung tutusin kahit apat na ganito. Pero maganda po yung ganyan. Yung iba kasi pong mag-aatsara dito sa amin, magsarap ito may pinya pa. Pero pag simple nga lang po at wala ka naman pambili, pwede naman po yung simpleng luto, masarap pa. Homemade. Yan, ito po yung kakabsat gawa. Tignan nyo po, bunga na po ng mga papaya namin ito. Kung gusto mong magluto ng marami, gawin marami po kasing purpose itong papaya. Pwede rin tayong gumawa ng ukoy. Pwede rin tayong gumawa po ng, kung natitikman nyo na po yung papayang embutido kakabsat. So ako, dyan ako marunong. Sa susunod, abangan ninyo, magluluto tayo ng papaya at saka giniling na embutido. Yan po, the best po. Kung malasaan nyo po at matikman nyo yun, napakasarap kakabsat. Embutidong papaya na may giniling. Pero dahil nga simple lang po, kung pangsakto lang po nakabuhayan at medyo mahirap ang buhay, pwede na po. Gaya po ng ginawa ko, 2 suka, 2 sugar, mamaya idadagdag ko ito kung medyo di 3 na. Tapos may paminta lang, kunting sugar, carrots, luya, sibuyas, sili. Sarap na po. Kulang lang po pasas saka pineapple. Pero okay na po ito.
Gaya po itong ginawa ko mga kapatid. Oh. Ginawa ko lang po ito ng isang araw. Ayan. Diba kakamsat at Sara? Napakasimple lang. So, tikman po natin. Habang hinihintay po natin yung ating niluto. Ayan. Kasi po ito napalamig na po kasi ito. Ito lang po kasimple kakabsat. Parang mukhang tikman po natin. Ayan po. Yung lasa niya, ano? Parang may pinya na rin. Ang nagkabsat ah. Naghalo yung tamis at saka anghang at saka alat at saka tamis niya. Parang may pinya na rin. Masarap ito dessert, lalo kung ang ulam natin ay prito. Madali nang gumawa nito kung pang business. Tambak pa ang papaya dito sa amin kasi marami kaming pananim. Kita nyo po sa mga vlog ko at binibideo ko mga kapatid. Pagpapaya, ang pag-uusapan, ito ay may marami. Kadito kakabsat aglalod to, kay Ilocanuan gamin dito, yung mga kapares ko dyan na Ilocana Kapangpangan kami. Natuto na rin yung mga taong dito kumakain ng mga gulay. Kagaya yung mga Kapangpangan nakakapangasaw ng Ilocano dito sa mayantok sa bundok, natuto na po sila. Marami po ditong kadamihan po pampalayang layas, yung sabi sa Ilocano sa amin yung balang nga barya na imas ajay no dati balatong kakabsat. So tayo naman nakakapagtipid tayo, lalo na kung may nag-aaral ka pang anak. Medyo kung marami kang pananim, nalilibre ka na. Aduti malibre nga masidad ti kakabsat. Sarap. Masarap din. Lalo pag na-preserve sa rep. Yan yung kakabsat ganyan lang siya. Pero masarap. Masarap itong palaman. Tignan muna natin ang ating niluluto. Kumukulo na kakabsat. Kumukulo na. Tingnan muna natin. Yan sa puno ng mangga. Oo, nandiyan sila. Tignan po natin kakabsat yung ating pinapakulo. Ayan na po. Yan, ganito po yung ginagawa. Iluto muna natin yung ricado niya, suka at mga ingredients kakabsat. Tikman natin. Sarap. Sarap kakabsat. Yan. Luto pa natin ng mga 5 minutes. Tapos pwede na natin pong ibuhos doon. Pag naluto na po ito, ibubuhos natin doon para
Yung papaya naman niya, maluto na niya. Palamigin lang natin konti. Yan, kakabsat. Yan. Kita nyo po, ayan na yung ingredients niya. Itong ating papaya, kakabsat. Marami po yung papaya. Isang planggana. Isang plangganang papaya. Ganito po yung buhay natin sa probinsya. Paghahangoy na natin, ganun-ganun natin para sa ganun. Medyo malis naman yung sobrang init niya. Wag naman natin ibuhos dito na sobrang init. Wala, medyo malamig. Para hindi mapanis. Pero, paalisin lang natin kunti yung ano niya, usok. Kasi naluto naman na po yun. Mga Cebu ingredients niya. Kaya nga tinawag na atsara, hindi naman pwedeng overcook. Ang sarap. Sarap po Nakagawa pa ako ng 3 ganito. Atsara. Iririgalo ko po. Mana ko nang minata? 125. Niya wala yata. Yan yung bagay niya. Well, kaya di short na karotat tayo. Tagal mo na lang. So, hahanguin na natin mga kapatid. So, ito na. Hahanguin muna natin. Nalutong niya. So, ganito muna ang gagawin po natin para umano yung ano niya. Yan. Kailangan po natin papalamigin. Yan po.
Yan, kakabsat. Yung atsara natin. Yan. Alisin natin yung sobrang ano niya, yung init, kakabsat. Kasi kung masyadong mainit, maano naman po yung ano. Yan, ganyan. Tignan nga natin. Masarap din. Matamis, kakabsat. Matamis siya. Yan. Ito natin. Kukuha po tayo ng saldo. Ang gagawin po natin ay ganito muna natin mga kapatid kasi mainit. Saka natin dyan ilagay mamaya sa pwede na natin ilagay yung kanyang mga rekado. Ayan. Ayan nyo po. Ayan po natin. Mamaya yung sa kanyang sabaw. Ayan po mga kakabsat. Pakasarap na naman po ito. Masarap po ito sa inihaw na bangus. Kakabsat. Pag may ganito ka dessert. At sara. Pag mga 3 days na po sa rep ito ay napaka sarap na po. Yan, kakabsat. Ang ating atsara. Mas maganda po kasi yung sarili nating gawa. Kasi pag tayong gumagawa, maganda. Kaya minigto yayami. Aduti mulmula kakabsat. Biyag kalatad tuyan. Uri mo. Paskasan lang ti. Hinarigat ka. No magika nga nasilan ti sida. Ay ayos latan ah. Yan. Ito po kakabsat. Dahil nga sa ganyan na. Ayan. Ano po ba? Yan. Iano muna natin kunti ito. Palalamigin muna natin. Kasi maganda po kasi. Ah? Ano? Huwag araramid agamin at Sara. Tanay ni manong salit taigid. So ito po kapatid yung ating atsara na. Ganito lang po siya. Halo-halo natin. Maya-maya ilalagay na po natin yung kanyang sabaw. Yan po mga kapatid. Abangan nyo mamaya.